Sa gitna ng mga ingay dito sa Senado ukol sa yung mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee, yung mga kudeta, pagpapalit ng mga liderato, may isang balita na hindi halos napuna ng karamihan dahil hindi rin ito binigyan ng mapansin masyado ng mainstream media. Ito ay ang opisyal na pahayag ng Senado. Hindi po yung Senado ng mga senador, kundi yung samahan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adikain ng demokratikong organisasyon. Ito po ang Employees Union ng mga empleyado diyan sa Senado. At dito sa pahayag nila ay kinundinan nila ang tila pambababoy sa mga empleyado, yung pagbatikos sa kanila, pananakot na sila ay mga kakasuhan, ang pagtawag ng mga kung ano-ano sa kanila. At matatandaan ninyo itong si Erwin Tulfo pa nga ay tinawag ng mga gunggong ang empleyado ng mga Senado. At ang importansya po ng deklarasyon na ito ay nakikita natin na ang mga mamamayan, ang mga ordinaryong mga empleyado, ngayon ay natututo ng magsalita at ipinaglalaban ng kanilang mga karapatan sa harap ng mga banta sa kanilang employment, sa kanilang trabaho, at sa kaguluhan na yan sa Senado. Sila ang naiipit dito at wala naman talaga silang political color dapat. Ako po ay naging empleyado rin ng Senado sa panahon ni Senator Raul Roco at 3 kudeta ang nasaksihan ko diyan sa Senado. Pero ang lahat ng iyon ay naayos or naisakatuparan ang mga kudeta nito ng maayos, in a gentlemanly manner, in a statesman-like fashion. At wala pong ganitong klase ng mga bastusan o kababuyan na naganap dito sa Senado. Sa panahon lamang po na ito nangyari iyan. Alam niyo yung pagkakaiba sa mga kudeta noon sa Senado at sa kudeta ngayon na nangyayari dito sa Senado natin sa kasalukuyan. Noon, ang mga usapin at ang mga kudeta sa Senado, ang nagdidesisyon niyan ay ang mga senador lang. Hindi po nakikialam ang Malacanang dito. Pero ngayon, kitang-kita nyo na halos hindi na ikinahihiya nitong mga senador na ito na sila ay ginagawang utusan lamang ng nasa Malacanang. Na sila ay parang mga lakis lang, ibig sabihin mga amboy, yung mga atchoy lang, mga aid, mga alalay, mga dakilang julalay na lang sila ng mga taga Malacanang. And this contributes dito sa kaguluhan na meron sa Senado because there are forces outside of the Senate that are trying to dictate the outcome of the power play and the politics inside the Senate. Makikita nyo yan ngayon sa kasalukuyan. Tingnan nyo sino yung mga nagre-raid doon sa Senado, sino yung mga pumipigil ngayon sa mga testigo. Ayaw na ni John Vic siguro na siya yung nandoon at nasasaktan siya. Kaya nagpadala na ng mga pulis. Ayun naman ang pumipigil doon sa mga 18 Marines na gusto sanang mag-testify. At lahat ng mga kaguluhan na ito hindi dapat naapektuhan ng mga empleyado ng Senado sapagkat sila ay mga public servants, mga civil service eligible po itong mga ito. Pero sila ang ibinabala sa kanyon nitong mga senador na ito at ginagawang mga instrumento ng pananakot at sila mismo ay tinatakot na kung hindi sila susunod sa kanilang mga agustuhan ay kung ano-ano mga gagawin sa kanila. Hindi makatarungan ito. Pero ang hindi mas makatarungan ito, ang tila katahimikan din ng mainstream media na i-cover ito. Nakita ko nag-post ang ilang media outfit tungkol dito. Yung isa, parang yung statement lang, ipinost lang. Yung isa, ginawan pa nga ng reel. Paano mo babasahin nyo kung yan ay real? Talagang they made it to look very insignificant as possible. Ni walang kinausap ng mga empleyado ng Senado para makapagpahayag ng kanilang tunay na saloobin tungkol dito. I, as a former employee of the Senate, I stand with my colleagues there sa Senado. Nauunawaan ko ang inyong mga sentimiento. At ito ay dapat maintindihan ng taong bayan sa kasalukuyan. Hindi lahat ng nasa Senado na yan ay may political inclination. Ang karamihan sa kanila dyan ay nais lamang magsipagtrabaho, magsipaglingkod because they are honest and good public servants. Kaya dapat po nating ipanalangin, isama natin sa panalangin itong mga empleyado natin sa Senado
Sila ay nalalagay din sa bingit ng alanganin sa anumang kaguluhan na meron dyan sa Senado sa kasalukuyan. Pero nararapat lang na sila ay tumindig sa kanilang mga karapatan, kaya saludo po ako sa inyong lahat sa inyong pagtindig. Akala ng iba kayo ay mga maliliit na langgam lang, mga insektong madaling palisin. Pero pag nagsama-sama ang maliliit na yan, ang inyong kalakasan ay kanilang mararamdaman. Parang tayo rin yan. Tayong lahat ng mga iskombro dito sa Pilipinas, patuloy tayong magmamasid, patuloy tayong makikialam, patuloy tayong mag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.